Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. So, sana po patuloy tayong paalalahanan at patuloy natin sabihin sa ating sarili, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Kinakailangan natin na paalalahanan natin yung ating sarili, kasi baka mamaya ay baka ibang espiritu na ang kinikilala natin. Bahagi po ito ng pagpapaalala na dahil tayo ay sinugo ng Diyos. Well, hindi lamang po si Jesus, hindi lang po yung mga alagad, hindi lamang po yung mga pari, kundi lahat ng mga binyagan. Kaya nga isa sa mga pamantayan, well, yun yung pamamaraan ko, na kaya po ako nagbabasbas ng tubig sa pasimula ng pagdiriwang ng misa kapag araw ng linggo, ay paalalahanan tayo na tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Wag natin kalimutan, pagpapaalala ko yun nung tayo ay bininyagan. At kinakailangan ipaalala natin yung ating sarili, sapagkat kuminsan nakakalimot tayo kung tayo baga ay para sa Diyos o para lamang sa ibang itinuturing nating Diyos-Diyosan o para sa ating sarili. Yung ginawa din natin bago magmisa, yung pagpapahid ng langis. The same po rin po yun. Well, of course, yung pagpapahid ng langis, makita natin ginagawa yun sa mga hari, sa mga tumanggap na ministro ng ordinasyon sa pagpapari. Pero wag natin kalimutan na tinanggap din natin yan. Pinapahiran din tayo ng langis. Bahagi ho, saan? Nung tayo ay bininyagan, at nung tayo ay kinumpilan. Kaya po yung pagkapahid ng langis, kung tutubusin, para sa mga may sakit, ay echo rin ng biyaya ng tinatawag natin mga sakramento ng binyag at ng kumpil. Kasi sacrament of initiation yun. Alam naman natin yung sacrament of initiation. Hindi lang o binyag. Tatlo yan, binyag, kumpisal, kung tutusin po, hindi lang yung kumpisal. Binyag, komunyon, at saka kumpil. So yung komunyon, yung pinakailang makapag-umpisa lang tayo bago tayo ay magkomunyon. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Pero yun ay sumasalamin lamang sa biyaya ng sakramento ng pagpasok natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga yung makita natin, hinirang ako ng Panginoon. Hinirang ako ng Panginoon. At dito, makita natin na magpahayag ng mga pangaral sa mga duka, ipahayag ang mabuting balita, ipahayag tungkol sa kalayaan. Napakahalaga yung elemento ng kalayaan. Kaya nga napakahalaga yung din pagninilay natin kahapon. Sabi nga natin, ay
nakasalalay din ho yun sa turo ng kalayaan. Kalayaan ang pumili ng para sa Diyos o para magkasala. Kahit na ano yung sitwasyon na kinabibilangan mo, nandun pa rin yung pagpili ng paglaya. Kaya pagpili sa Diyos ng may kalayaan. Ano pa yung pinahagi rito? Ang bulag ay makakakita. Kaliwanagan sa mga sinisiin, kaliwagan. So pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So bahagi yun na kung saan ay makita natin yung ilang mga mahalagang pagkilos na kung tawagin po natin marka ng paghahari ng Diyos sa atin. Pero yun naman yung huwag natin higit na kalimutan, no? Na tayo ay inirang ng Diyos. Kaya bahagi ho, ay hindi lang ho ang mahal na Birhen Maria, hindi lang ho yung mga alagad, hindi lamang si Jesus ang inirang ng Diyos. Nais natin lahat na alin makatulad sa paghihirang ng Diyos kay Jesus. Kaya nasa atin yung higit na pagtugon na makita natin. Pero yun naman yung tingnan natin, hindi tayo. Ngunit alin, tayo hinirang ng Diyos. Kaya ganun din ho sa mga misyon at mga pagkilos natin sa biyaya na ipinagkaloob ng buong may kapal. No? Kaya nga, doon papasok yung kahalagahan na pagtatalaga. Kasi hindi ito crusade natin, hindi ito personal crusade. Ito'y maliwanag na rin pagtugon sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin mula nung tayo ay bininyagan. Doon lahat nagmumula sa sakramento ng binyag. Kaya kung tutusin, yung ebanghelyo natin ngayon nagsasabi na kasi nga ay hindi gumawa ng himala sa Jesus. Kasi nga, hindi sapagkat gawa ng kababayan lamang. Ngunit alin, ay hinayaan nila na matabunan sila ng kanilang maling pagkaunawa kay Jesus. Kaya napakahalaga ho yung patuloy nating pag-aaral sa tamang pagkaunawa natin kay Jesus. Kasi bahagi ho, na sabi nga ho natin, na itong mga tao ito, hindi lang ho sa panahon na yun, sumunod kayo ng panahon pa ni Elias at saka ni Naaman, na hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos, hindi nila nakita namin na ito yung mga tao na itinalaga ng Diyos. Kasi yun ang makita, ano ba yung nakikita natin, yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga yung ating devotion sa mahal na Birhen Maria, ano yung dapat itinuturo sa atin, katulad naman ng mahal na Birhen Maria, makita natin yan na narito ang Diyos. At makita natin yung presensya ng Diyos at makatugon tayo sa panawagan ng Diyos. Kaya sana higit na magsisimula yun sa biyaya ng sakramento na ipinagkaloob sa atin nung tayo ay bininyagan. Hinirang ako ng Diyos. Yun naman yung pinanggagalingan ng ating pagkilos. Hindi yung, ba't ka narito? Gusto ko lang.
Kapag hindi ko na gusto, ay time out na. Ay, hindi ganon yung paghirang ng Diyos. Ikaw lang, hindi ka hinirang ng Diyos doon. Pag sinabi mong hinirang ka ng Diyos, kahit nahirapan ka, kikilos ka. Bakit? Hinirang ka ng Diyos eh. At kahit nahirapan ka, magsusumikap ka. Bakit? Sumasa iyo ang Diyos. Kaya yun na ang binabanggit natin sa panalangin natin ay pinahayag din sa Ebanghelyo ni San Lucas kay Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. And sana yung ating devotion kay Maria should also strengthen, magpalakas sa atin na alin na sumasa atin ang Diyos. At kapag sumasa atin ang Diyos, katulad ni Maria, pinupuno rin tayo ng grasya ng Diyos. Kaya hayaan natin na puruin tayo ng grasya ng Diyos. Ay hindi tayo mapupuno ng grasya ng Diyos kung ang ating isa sa isip lamang yan. Ay, yung sarili natin. Ay hindi tayo mapupuno ng grasya ng Diyos kung sarili natin ang ating iisipin. Kaya nga po doon nakabase yung pagkilos na puno ng kababaan ng kalooban. At ito itulog natin sa harapan ng may kapal. Tulungan tayo, Panginoon, na palagi natin ipaalala sa ating sarili ang presensya ng Diyos sa gitna natin. At maliwanag kung nakikita natin yung presensya ng Diyos, magiging maliwanag din sa atin kung saan tayo sinusugo ng Diyos. Kaya nga maganda, hinirang ako ng Diyos. Hinirang ako ng Diyos. Hindi yung hinirang ko ang aking sarili. Kaya bahagi ko yun. At kaakibat noon, sabi nga po natin, ay papasok dito yung alin. Yung obedience, yung pagsunod sa paghihirang ng Diyos. Kasi hindi natin masusunod yung paghihirang ng Diyos kung walang kababaan ng kalooban at yung tamang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kaya ito ang idalangin natin ngayon sa araw na ito. Tayo nawa ay tunay na mapuspos ng pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Kaya ano yung hamon? We have to be aware. We have to be aware ng presensya ng Diyos. Sabi nga kung minsan na mas aware tayo sa presensya ng demonyo which is wrong. Bakit ka maging aware sa presensya ng Diyos? Hindi ka naman sinusugo ng demonyo. O baka naman sinusugo ka ng demonyo, kaya yun ang nakikita mo. Sino sumusugo sa iyo? Sino humihirang sa iyo? Ang Diyos. Kaya dapat, ang nagiging palagi mo nakikita ay yung pagkilos ng Diyos. Hindi ng kanyang kalaban. At ito ang patuloy natin idulog sa harapan ng buong may kapal.